Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, una sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, agdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga biyan adlaw kita subong sang Lunes, Oktubre 13 tuig 2025. Kadua mga biyan nga Lunes sa bulan sang Oktubre. And 2 days ahead, no? Sang tunga-tunga sang bulan sang Oktubre. Grabe do sang San Olang kita no bukas ang bulan sang Oktubre, and here we are, October 13. Ngayong hapon sa aton nga mga kautura, sa mga nakatune in na sa 585 AM, pag sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Sa kinaandan mga biyan, ako ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata, and welcome sa programa Balita Sosyal. Kamusta no? Nakatulog bala ka ina? Or after sang linog, nakatulog pa bala? I know no, pila sa mga kauturan natin, wala na yan nakabalik sa pagtulog no, bangod nga nakulbaan. Basi no maglinog na naman sa liway. Kaina mga biyan, 1:06 AM. Sang gintay o kita sang 5.8 magnitude nga linog. Initially no ang unang record 6 ini ang magnitude sang linog, pero gin-downgrade ini into 5.8. Tagpila no sa mga lugar diri sa aton sa Western Visayas ug sa Negros Island region nakabatsyag man sang pagtayo. Kaya mga besa na report no nga intensity 5 sa Escalante City, Negros Occidental, intensity 4 kita diri sa Iloilo City, Lakipan sa Rojas City kag Pontevedra, Capiz. Intensity 3 naman sa Bago City, Cadiz City, Himaymaylan City, San Carlos City, Calatrava, Don Salvador, Benedicto, Enrique B. Magalona, Isabela, Manapla, Lakitman sa Murcia, Pulo Pandan, San Enrique, Toboso, Canlaon City sa Negros Occidental. Kag may na record man no nga or reported nga intensity 2 sa Bacolod City. Samtang no may na record man ang aton nga FIVOX instrumentality intensity 3 sa Canlaon City, kag La Carlota City, Negros Occidental. Intensity 2 sa Malinaw, Aklan, Pasig City, kag sa President Rojas City, Capiz.
ang syudad mga biyan sa Bacolod nagsuspende no sang ilang in-person classes matapos nga na batyagan kaina no dito sa Bacolod City ang pagtayog malbangod sa lino. Dali naman niya sa Pontevedra sa Capiz, ginanunsyo ni Mayor Henry Tumlos, ang alkalde sa Pontevedra, ang suspensyon sa klase sa tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga buluthuan. Same no sa Capiz State University, suspendido ang klase kag trabaho sa bilog nga campuses kag satellite colleges sang Kapsu subong nga October 30. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo, wala mga biyasang suspensyon sang klase. Even kanino ang ubra nagapadayon. Pero mga biyano ang aton nga Department of Education kaina alauna sang hapon nag-resume na kay kaina sang aga gina-suspend anay ang operation sang aton nga Department of Education Regional Office para nga mag-check no or maghiwat sang inspection ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Team regarding diri no sa structural integrity sang pasilidad sang DepEd Region 6. Speaking of which, mga abyano, makaupo naton sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon ang tagpamaba ang Regional Information Officer sang DepEd Region 6 Sir Hernani Escolar Jr. Baluon naton no kamusta ang comprehensive assessment sang DRRM team sang DepEd Region 6 kag kumbalami mga bultunguan diri sa Western Visayas nga nagsuspende sang ilang nga klase matapos man nga nabatyagan ang pagtayo. Dahil sa bahin naman mga biyas ang Negros Occidental, ang ato no nga DSWD Negros Island Region, despite no the activity no sang aton nga Bulkan Kanlao. Ang aton nga DSWD NIR mga biyan nagpalabot man sa bulik dito sa Davao Oriental, nagpadala sang water tanker kag water treatment facility. So gani later on ibaluon nato no ang detalye kaupod ang aton nga Regional Director sa DSWD Negros Island Region, RD Arwin Raso, bala nakaabot na no sa Davao Oriental pag aside no sa aton nga water treatment facility or water treatment unit, ano pagid ang gimpalabuot nga bulik sang DSWD NI. Diri naton makita no ang bayanihan spirit no nga despite dira sa Negros Island Region ang PVOX naton naka-record no sang ash emission sa Bulkan Kanlao, sila yan naga-extend pagid sa bulig sa mga mas nagakinahanglan. So bantayan mga biyan ang aton mga interview with RD Raso sa dili lang madula. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas Launa Jess sa hapon sa ating pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Tune in man no sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon, bangon later on magakuha man kita mga biyan sa pinaka-latest nga weather update. Kinanglan nung mahibaluan naton or magiyahan kita no sa mangina weather subong nga Lunes. Mga biyan, as mentioned earlier, no, ang aton nga DSWD Negros Island Region, despite no sa activity naton dira sa Bulkan Kanlaon, nag-extend no sang bulig or assistance no ang aton nga DSWD NIR sa mga kauturan naton nga ti apektado man sa linog sa Davao Oriental pinaagi sa pagpadala sang aton man nga water tanker or water treatment facility. Ago di baluon mga biyan no ang detalye sa sini naton nga pagbadala sang bulig kaya sa atong pinakalinya si RD Arwin Raso sang DSWD NIR o Negros Island Region. Hello RD, maayong hapon and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo.
Yes, maayong hapon. Magandang hapon sa mga listeners ng programa ng Radyo Pilipinas Iloilo. Yes. RD, nagpadala po tayo ng water treatment at water tanker, yung DSWD NIR doon sa Davao Oriental. May wino po, ano po ba yung layunin natin ng padala natin ng assistance or help doon sa Davao Oriental? Well, ang ginagawa natin ngayon is the whole of nation's approach. Given that we have we have actually thousands of affected population in Region 12 because of the recent na earthquake. So, ginawa natin because meron tayo ditong water treatment facility na ginamit during mass evacuation ng Banglaon. Yun po ay pinahiram natin sa Region 11 para magamit ng mga affected population, especially na water is an essential basic need ng mga IDPs natin sa mga panahon ito. Yes. RD, itong water treatment at saka yung water tanker is owned by DSWD NIR. Ano po yun? That was procured by the DSWD Central Office and then pinagamit sa atin sa NIR during the evacuation ng Mount Banglaon eruption. So ngayon, since manageable naman yung natin for our response operation sa Banglaon, we were instructed by our secretary na ipadala sa Region 11 para magamit yung water treatment and water tank ng mga affected population. The facility can produce actually 10,000 liter of drinking water, clean water, na pwede magamit ng mga affected population natin. Yes. Kailan po pinadala doon, RD, sa Davao Oriental? Kailan po umalis yung water treatment facility at saka yung water tanker? Po umalis na yung water tanker and kanina yung sumunod yung water treatment equipment. So, hopefully makarating sila tomorrow para ma-install agad and then magamit ng mga affected population natin doon sa Region 11. Yes. Pero meron tayo, RD, na particular na lugar kung saan doon sa Davao Oriental dadalhin? Yung pag-uusap namin with the director ng Region 11 ay doon sa epicenter ng earthquake. I think that is Manay? Or should there be changes in the... Kasi depende yan doon sa affected population. Saan mas nangailangan doon sa eco-position ng DSWD Region 11 para matugunan yung pangangailangan for clean water ng mga kababayan natin. Yes. And maliban, RD, dito sa water treatment at saka yung water tanker natin, meron pa po ba tayong pinadala ng help doon sa Davao Oriental or sa Cebu or anywhere po na affected ng earthquake dito sa Pilipinas? The rest of the DSWD regional offices, especially in Mindanao, nag-ugnan na sila ng available na family food packs and other non-food items para doon sa mga apektadong lugar sapagkat mabilisan dapat ito yung response operations natin, yung Region 12, Region Caraga, yung mga neighboring regions ng Region 11, Caraga. As far as I know, Region Caraga, ipadala sila ng almost, I think more than 10 trucks na puno ng family food packs given the extent of affected population in Region 12, in Region 11 rather. And dito, RD, no, sa Negros Island region, yung Bulkang Kanaon natin, nakapagtala po tayo ng ash emission. I think yesterday, kamusta po yung sitwasyon natin dyan sa Negros Island region, RD? Well, kahapon, nakausap ko yung Seabolgs na technical staff nila dito sa NIR. Tinanong ko kung threatening ba yung kahapon na ash emissions. Yes. Anyway, naman sabi nila is consistently they are monitoring the volcano. And then sa atin naman is in partnership with the local government unit, especially yung Castillana and other LGUs na malapit sa Paanan. Yung may mga 4 kilometer danger zone. Yes. Hindi pa po talaga yung pinapayagan to return to their original communities or places. Kaya
may mga areas pa rin in the Castillana na merong established na evacuation centers being managed by the local government unit. And CDSWD, we are continuously providing necessary support like the family food packs para doon sa requirement ng mga evacuees natin. Yes. Mga ilan pa po ba, RD, yung ating mga internally displaced persons po dyan? I think for La Castillana, nasa 62 families na lang sila. Pero meron silang tutukoy, meron silang kung saan yung naka-distribute siya sa 3 barangay, yung 62 families na yan. And then, tuloy-tuloy pa rin. Kasi ito yung mga nasa 4 kilometer distance so na hindi pa pinapayagan ng local authorities na go back to their places. Yes. RD, no, how ready are we, no, in case na mag-escalate, no, yung situation or tumaas yung alert level dyan ng Bulkang Kanlaon? How ready po ba yung DSWD NIR to give assistance sa mga LGU natin or sa mga IDP natin? Yes, we are ready. As I've said, yung requirement namin is naka-preposition siya at minus LGUs and sufficient yung number of family food packs natin, including food items sa ating warehouse, situated in Bacolod City, just in case mag-escalate. Meron tayong ready na available na resources, plus of course the available resources din ng local government units, the local municipal, the city, and then the provincial local government units of Negros Occidental. So ganun naman yung natin, yung tulungan para mas magaan at mas mabilis yung pag-responde natin in case may mga nangailangan dala ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon or mga activities ni Mount Kanlaon na maraming kababayan natin yung apektado. Yes. RD, I don't want to take much of your time. Siguro, lastly na lang yung mensahe mo po sa mga kababayan natin na kasalukuyang nakakaranas ng mga sakuna or those affected ng lindol, ng bagyo at nung aktibidad ng Bulkan Kanlaon. Yes, we are assuring the public na handa po ang DSWD in terms of the resources and we are consistently coordinating with local government units. Ang amin lang pong babala sa publiko, especially yung mga nasa permanent danger zone, kailangan talagang makipag-cooperate sila at sumunod sa mga alituntunin na ipinapatupad ng ating mga local authorities para wala po tayong problema, walang casualties na mangyayari, and lahat ay napaghahandaan natin. So yan lang po yung pakiusap namin. Let's cooperate and let's follow the restrictions na i-impose at yung mga polisiya na pinapatupad para sa kapakanan ng lahat. Yes, with your time and information na binigay dito sa amin sa Radyo Pilipinas Iloilo, RD, maraming salamat and God bless you po. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, ang aton Regional Director sa DSWD Negros Island Region, si RD Arwin Raso, nga sang una no nangin Regional Director man natin diri sa DSWD Field Office 6. So nagpadala kita mga biyan sa water treatment or ang water treatment no facility kag ang water tanker nga gin-purchase according no kay RT sa nga central office nga ginpadala diri sa aton sa Negros Island Region para nga mag-provide no sang matinlo nga tubig, safe nga tubig sang nagasigi-sige pa mga abyan no or may ara kita sang madamo nga mga internally displaced person sa mga evacuation center kagindala dira sa La Carlota or sa La Castellana. Amo naman mga abyan ang ginpadala or ang ining water tanker no nga ginpadala sa La Carlota, amo ini siya ang ginpadala dito sa Davao Oriental para nga ti magbulig naman dito no kag maka-ensure no nga ti ang tubig safe kag pwede mainom sang aton nga mga kautulan. Iti ini may ara kita sang water treatment facility. Sige na lang umano nga today or tomorrow mag-aabot. Kahapon ini siya naghalin diri sa aton sa Negros. Dagan ini RD no ini mga biano ang obras ang aton nga gobyerno full of government approach.
Not only DSWD but madamo kita nun sa mga ahensya sang gobyerno nga naga-extend sang bulig sa mga affected sang linog hindi lang sa Davao but even sa Cebu or diin man nga bahin sang Pilipinas. And as to our update sa Bulkan Kanlaon, yara pa kita mga biyano nga mga internally displaced persons o kung mga IDP nga nagatin na sumong sa aton nga mga evacuation center. Kiti sa gihapon no, bawal makasulod sa 4-kilometer permanent danger zone. Kahapon may ara kita nga na record no nga ash emission. Kag may ara kita nga 55 volcanic earthquake nga nabalhag dira sa Bulkan Kanlaon. So ang pagsulod no sa 4-kilometer radius permanent danger zone still no hindi pwede. Pag nabatian man ang assurance ang aton nga regional director nga ready anytime magpalabot ang DSWD NIR sang bulig sa mga LGU or affected nga mga pumuluyo sang anuman nga kalamidad. Oras mga biya sa Radyo Pilipinas launa 22 sa hapon sa aton nga pagbalik makaupo na nato ng aton nga Regional Information Officer sa DepEd Region 6 Sir Hernani Escolar Jr. Paluon nato no ang nangin assessment sa ginhiwat nga komprehensibo nga assessment sa structural integrity sa pasilidad sang DepEd 6 matapos nga tika-ina sang aga temporaryo ana nga gin-suspend ang ilaman nga operasyon. Nagimaluon taman kung may mga schools nga nagsuspend sang ila nga in-person class matapos nga nabatsugan ang pagtay o kaina sang aga. Mga biya, magabalik kita din sa programa Balita Sosyal. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Nasa Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out,
Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another Kultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the flora clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta na wala. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. O sa Radyo Pilipinas, launa 29 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamatig amon sa programa Balita Sosyal, kagakwang inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Kaya nasang aga mga ben, no, temporaryo nga nagsuspend anay sang ilang operations ang aton man nga Department of Education Western Visayas para maghatag sang ligwa no sa comprehensive assessment na ginhiwat sa DepEd Regional Disaster Risk Reduction and Management Team. Ini para lang tawon no ang structural integrity sa mga pasilidad sa DepEd Region 6. Kaya subong hapon no hibaloon naton ang assessment no or ang resulta sa siniman nga assessment pagtumbala may mga buruthuan kita diri sa Western Visayas na nagsuspend sa ilaman nga in-person classes. Matapos nung nabatsagan kay ina ang 5.8 magnitude linog dito sa Bogo City kasi inakabatsyag kita diri no sang intensity man sa Iloilo City. Yari mga biyan sa aton nga piyak nga linya ang ating Regional Information Officer sa DepEd Region 6 Sir Hernani Escolar Jr. Sir Hernani, good afternoon and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon mamirian, sa ngalan sini DepEd OIC Regional Director Cristito A. Eco, natamiyagi kita sa isa sini kamayong hapon sa tanan. Yes. Sir Hernani, as we speak, no, nagbalik na bala ang aton man opisina dira sa DepEd Regional Office 6? Yes, nag-resume na kita sa aton sining opisina this afternoon after sang thorough
thorough assessment sa atong sining mga personnel sa DRM naton dire sa bayan sini sa regional office. So all clear kita. May mga nakita nga mga minor sining mga cracks, but as far as safety is concerned, panini siya considered ni siyang safe makabalik kita sa atong sining regular operations. Yes. Sir, I think no sang last month nga paglinaw no naghiwat man kita sa assessment dira sa regional office naton. So standard na gid ini sir nga every time may mabatsagan kita nga linog magahiwat kita sang assessment. Kung tanong sila ito, it will depend no, sa intensity kung mabatsagan naton, especially diri sa bayan sila no, sa regional office. Kung in case nga ma-assess ang atong sila nga DRRM, kag facilities division nato nga mayara sang mayara sang need for assessment, then we will do this. Ito hindi man natong gusto no nga butang salang-alang no ang ikayong lawas kag safety sa atong sila nga mga personnel. And also mamirian no kay kung tanong man sila naton in relation man sa habang makina no kung may mga schools kita na suspend sa klase because of this no. So may na-monitor kita, I think around 24 24 schools diri sa may region nga public schools ini siya no nga nag-shifanay sa EDM today. So kung tanong sila naton, not only here no sa regional office but also sa iban man sila naton nga mga facilities that includes our division offices and schools. At most important no kag ginatagan gid naton sang urgent attention ang pag-ensure ng safety sang tanan. That's why no basically na sa guidance sa ato siling education support services division head, we will be issuing no a memorandum either today or tomorrow na kung sa diin ginakall nato ng attention no sa ato siling divisions to conduct the same assessment sa mga schools naton. Kiti kutanong sila naton since September 30 and until kagabi medyo makausog ang mabatsagan sila diri nato sa atong area despite nga malayo no ang epicenter sila but mabatsagan ng tremor diri. And we know no nga ang atong mga structures sa DepEd, some of these no may edad naman. Kag somehow it will pose risk kung hindi ma-assess ang thorough ining mga facilities naton. That's why at most important skill naton subong isang safety sang tanan. Yes. Sir, I don't know if may ara ikaw no if you can remember no when was the last time na naghiwat kita sang aron nga assessment sa mga school buildings naton? Actually, every time nga may madetect nga, for example, I think we are around 1,000 or 3,000 schools diri sa may Region 6. Kung tanong sila ng area, no, every time na may makita sining problem ang atong siling school head, right there and then, no, nagpapatawagan na siya sang assessment sa una-una sa iya sining DRRM sa iyang level sa school, and gina-report na siya sa atong siling mga division offices. So for our public schools around 2,842 ini siya. So ang assessment ini ginobra ini siya on a per need basis sa to no kung kinahanglan sa schools naton, then automatically pinapa-assess ng integrity sa atong sining mga structures. Kiti may mga engineers man kita sa bahin sa division office, but right now given the fact no ngati doka ko na gid no doka prevalent na gid cases in isang tremors diri sa aton sa Iloilo kag not only here sa Iloilo City but also in the entire region. So with that memorandum nga issue naton, ma-remind pagid naton no ang atong sining mga division offices to really do their part no in assessing our facilities. Kiti 2,842 public schools is a large number na siya. So amata-maton din na siya no sa atong siling mga division engineers. Yes. Sir, balikan ko lang sa 24 schools naton, diin ini nga mga SDO sir ang walaan ng sang in-person classes today. Kutanong sila ito sa may Pontevedra sa bayan sa isang Capiz, 22 schools with 10,665 learners. LGU ang nag-declare based sa report na receive natin dire from DRRM. So ang ila sa mayor ang nag-declare sa bayan sa isang
Hordan Gimaras, duwa ka eskwelahan, school head ang nag-declare ng mashipan sa ADM. Same is true sa may Rojas City, ang ining Inso Arnaldo Village Integrated School, school head man ang nag-declare. So, for Gimaras, 2 schools with 1,049 learners. Kagang sa bayan sa Rojas City, 1 school with 1,309 learners. Yes. Balikan ko lang, sir, total of 13,023 learners and 24 schools. 24 schools. Sir, speaking of this, no, ang declaration, so bali may ara sa nga gahumang aton nga mga school heads to declare, no, in case nga makita nila hindi kinahanglan nga hulaton ang aton nga mga local chief executive to declare as such, no, nga cancel anay ang in-person classes kung may ara sang nabadyagan nga pag tayog or linog sa isa ka lugar. Ang school head na to, no, in coordination with their respective DRRM local person, pwede sila yung mag-shift sa ADM, provided, wag na natagin na to sa emphasis, no, provided i-coordinate na siya sa tapos ng school head din sa iya sa schools division superintendent. And then, ang division superintendent will inform the local chief executive that this certain school will temporarily shift to ADM today, for example, mo na, no, because nga, nakita nila, no, isang school na mag-allot sang time to check the facility, pwede na siya. Ang important lang yung sa size ng DepEd, no, is number 1, ang safety sa atong sa mga kabataan and also our personnel, and number 2 is ang learning continuity, no, sa sining mga kabataan nga ini. So, kung nagsinayin sa LGU-led ang suspension, then we will wait for the declaration from that mayor na pwede na kita nga magbalik, no, sa atong sila nga in-person class. Yes. Sa bahay naman yung sa school head, once nga makita naman siya sa school DRRM, kag subuman ko na-check na sa engineers naton sa DepEd, yung safe na ang facility, then pwede sila nga makaresume naman gila yun sa ila sila nga in-person class. What is important rin mga yan is that i-ensure gid nato, no, nga mangin safe ang atong mga kabataan. Yes. And speaking of safety, sir, no, sa kabataan, I know, no, ang mga ginikanan nato, no, kung kisay nakulbaan man ini sila, no, in case, no, nga may magluntad nga linog. But ano, sir, ang mga suporta or ano ang pasalig nyo sa ating nga Department of Education man sa mga ginikanan, no, especially kung may klase, bala, kagulpi lang nga maglinog sa isa ka lugar? Kung for example, no, like kung matandaan mo sa ni Miriam last week, may natabo sining tremor, no? I think it was Friday. Kung sabihin, no, during class hours kita ito natabo. So, dali nakita nato, no, ang aton sining pag-observe, no, sa evacuation protocol, yung duck over and hold, and ang orderly manner sa pag-evacuate sa ka-building, ang aton gid sila na kita na gid sulod, no, sa aton sila mga school heads, kaga subuman sa aton sila mga learners sa level sa aton sila mga eskwelahan, and subuman in case, no, natabo ini siya sa during class hours, our school personnel, no, will really ensure, no, nga safe ang aton mga kabataan. That's why during our quarterly earthquake drill, may mga na-identify na ini sila nga mga may na-identify na yun sila nga mga areas nga kung sa diin daraan ng mag-evacuate ang atong mga kabataan. Kag ini nga area nga ini is safe, no, malayo sa mga tagas ng structure, and subuman wala sang peligro sa bayan sa atong nga mga kabataan. Kag kung in case nga matapos na kag safe na nga magbalik, din balik ang atong nga mga kabataan sa classrooms. But if ever kung ano nga makita niya hindi safe, kag may declaration from the mayor nga hindi na magbalik sa in-person class, then through the group chats ng atong sining mga learners with the parents rather, i-inform, no, nga sugaton gid nila ang ilang mga kabataan. So, pag subuman, one of the plan natin na Mamirian, based on the based on the
guidance ng atong sining chiefs ng atong sining education support services division, ginatry nato no kung pwede kita maka-provide sang go bag sa atong sining mga learners kaga sa atong sining mga personnel, but konti na siya under konti na siya no. I-check pa natin nila siya kagi kung natin kung makaya natin i-provide din siya sa atong sining mga kabataan, but based on funding, I think gamiton no ang quick response fund coming from our DRRM. Yes. Mga pila gani sir ang aton nga mga enrolled students, bali tanan ini nga mga estudyante even sa mga private or sa public kita sir? Usually ang atong target diya ang public schools ang mga na siya. Kung tanong mo sa Lima Miriam no, sa public schools naton, currently we have around, ang total natin is around 963,954 ka mga learners. That's from kinder to grade 12. So tama hindi siya kadako, no? That's why gina-plan pa lang natin, no? Kagina-propose natin sa ating mga divisions to have a go bag nga ihatag natin sa ating mga learners. But subject pa na siya, no? Sa thorough sila nga pag-assess, pag-deliberate, agad sila nga mahatagan natin sa necessary funding. But we are trying na makaprovide kita sa ating mga kabataan. Yeah, so fully sir, na ano matigayon, no, kitit dako nga puling, no. I know, iba sa mga ginikanan nato, no, may ginapadalain no, nga mga go bags man or mga emergency kits no sa kabataan nila, but dako nga bulig in case no nga ti may ara kitang i-provide no additionally sa iba niya nga ti wala sang ikasaram nga magbaka. Lastly sir, nga nino ang imong mensahe sa aton nga mga tagpanamati? Kita no sa bayan sinis ang DepEd Region 6 through the leadership of our OIC Regional Director Cristito A. Eco, ginatagan natin sa emphasis ang safety sa ating mga kabataan. That's why once may mabatsagang kita ng mga tremors like what we have felt recently, gina-check no sa atong siling mga personnel ang structural integrity sa atong siling mga facilities, and also we are in close coordination man with our local chief executives based on the DepEd Order number 22 series of 2024. Kung once ang isa sinika linog, intensity 5 and below, ang atong sininga mga local chief executives, no, sila sininga maka-decide on the suspension of face-to-face classes and work. While kung intensity 6 and above, automatic suspended ang classes kaga work no sa bayan sinisang atong sininga mga eskwelahan. So ini siya ang atong sininga pamagi no sa DepEd that we really have to maintain constant communication with our partners, particularly the LGU. Iti sila gid sinino ang maka-provide dya sa necessary sining assistance sa aton. Iti kung tanong mo sa Lima Miriam, our mayors, our city, our municipalities, they have DRRM team dya that have the scientific data kung ano sila pwede na mga analysis na to no para makahaimo man kita sa scientific sining decision or data driven decision making sa bayan sinisang atong sining mga eskwelahan. So kita sa DepEd we will make sure nga safety first yun ang atong priority sa bayan sa mga kabataan ka learners, and secondly is learning continuity. That's why we shift our learners to alternative delivery mode, a good singing make sure na to no, even during this time makapadayon ng pagtuon kag ma-meet sa aton mga kabataan ang ilang sining learning competencies. Yes, with this Sir Hernani, madamo nga salamat sa imong time and information na ginhatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon sa imo Sir Hernani. Maraming salamat kag mayong hapon sa tanan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There you have it mga abiyas, si Sir Hernani Escolar Jr., ang ato nung Regional Information Officer sa Department of Education Western Visayas. So balik na no, nag-resume na ang work dito no sa DepEd Regional Offices matapos nga tikainas ang aga suspend anay para nga maghatag ligwa sa ato man nga comprehensive assessment sa structural integrity sa mga pasilidad dira sa DepEd Region 6. Kaga napatian mga abiyano mi ara kita mga bulutuan 24 no ka mga bulutuan nga nagcancel ang ilang in-person classes. Ariha in-person classes lang ang gin-cancel, hindi bilog nga klase. So pwede dira maka-online, pwede maka-modular no ang mga estudyante.
Di buot siningon nga kung wala face-to-face classes, wala na klase totally. By the way, mga biyana, sa records ang aton nga Vbox. Iara kita sa nga linog, no, nga na record 1 or subong nga hapon, no, diri sa Davao Oriental, 3.6 magnitude, launa 31 sang hapon. At may ara man kay inano Cebu sa City of Bogo, 1:06 p.m. 1.5 magnitude 1.5. Ang sa Davao Oriental nga 1:31 p.m. sa Manay, Davao Oriental. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:47 sa hapon. Mga biyan, this time na tingwaan natin malabot ang aton nga pag-asa Iloilo. Hibaloon natin no ang pinaka-latest natin nga weather update. Agad mga biyan, magadulong sa sa pinaka-latest nga lakat sa panahon ang aton nga koneksyon sa pag-asa Iloilo with Sir Charlie Depra. Radyo Pilipinas. Sir Charlie, maayong hapon. Ayos pa, may nga po na, may nga po sa tanong yung tagparamati sa Radyo Pilipinas. Yan ay pinapaling lakas ng panahon karon yan. Now, October 3, 2025. Istalis karon nagatik to sa Eastern Section sa Luzon, Cagayan, Visayas. Tantang may katagyan may ito ng LPA na sa Basang 4, o Linas na sa 2,295 km east, southeastern Mindanao. Gana sa BPLPA, so karon ng medium chance na mag-develop ito sa tropical depression. Dahil naman sa atang sa Western Visayas, partikular na sila sa Iloilo, karamihan daw, magpapahibabaw sa gihapon ng mag-isa magalumang magalumang niya kanalita. May mga chances sa mga isolated na mga pagulan pag may laktarang buhok nila sining Eastalis. Mahinatot ito makasarangan naman niya hangin, magaling na sitlangan, paamin na sitlangan. Maganda na sa makarito ito makasarangan niya pagbalog sa kanagatan. At sa atang temperatura, nasa 24, October 30, Los Angeles, Santigrado. At daw nag-abot na kalas 5:39 kinis ang aga, pagkatulog na 5:33 karon sa hapon. Ikaw mo na pinakuling lakas sa panahon, di ka dire sa Iloilo pag-asa, Charlie Depra. Yes. Sir Charlie, ining LPA sagwa sa Philippine Area of Responsibility, ano ang posibilidad no nga magasulod ini sa PAR? Yes, sa karon ang ining LPA, aparay na sa pagmonitor, agaw wala natong ginatuan since ang posibilidad niya magasulod din sa may Philippine Area of Responsibility sa mas ngayon. Kung magsulod, sir, ano ang aton nga mangin pangalan sa siniman na in case no nga mangin isa ka bagyo? Yes, ako magsulod din sa pang mangin sa tropical depression o mangin sa kabagyo, di pagkatagaan sa lokal na yung naramit. Sir, diri sa aton sa syudad sang Iloilo, you've mentioned may chance kita sa mga isolated nga pag-ulan subong hapon o kung karon sa gabi? Yes, sa mga mainit pa ang atong masimpo, pero wala natin na pang possibility, may mga posibilidad sa gihapon, mga pag-ulan, hindi na pag-abot sa hapon. Lastly, Sir Charlie, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpanamati? Yes, sa aton mga pulay, sa karon magdalagi kita sa aton mga panagapalawas, payong nato, kalon nato, hindi ato kapag simpo, pag-abot sa hapon, hindi ato nga simpo, pag-abot sa hapon, may mga pag-pugtak sa mga pag-ulan, ito na experience. Okay. With this, Sir Charlie, madamo nga salamat sa imo nga time and information. Welcome, mayon nga ako sa liwan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, Sir Charlie Depra sa pag-asa Iloilo sa pinakalitas natin nga weather update. So may ara kita no isa ka low pressure area sa sagwa sa nga Philippine Area of Responsibility and medium chance no nga maga-develop sa isa ka bagyo no or magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ganito sa mga kauturan naton halong kita always keep check no sa mga weather update sa nga DOST Pag-asa or sa amon diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo. Oras 1:50 p.m. Wala na kita mga biyan na bilin nga oras sa nga pagpangalagad subong nga hapon. Madamo nga salamat sa tanan nga mga nagatutok sa aton nga Facebook Live kag syempre no sa lilisuan sang Ila Radio sa 5858 AM. Thank you man no kanday RD Arwin Raso sang DSWD Negros Island Region and kay Sir Hernan Escolar Jr. ang ating Regional Information Officer sa DepEd Region 6. Thank you man sa akon mga katuwang technical sa studio, Sir Vermore Aventura kal sa among transmitter.
Sir Jeffrey Bitina, mga ben ako nalanggit si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.